Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang ang bawat araw, may tinatakda siya. Napalayain sa bawat anak niya, na tuwirang pagalingin, sa kahirapan, sa lahat ng pagkaalipin. Kaya't halina kayo, Ama'y kilalanin niyo. Siya'y gawing marapat, manguna sa buhay niyo. Hindi niyo batid ang kanyang gagawin, subalit papadama na tuwiran siyang mapagmahal na Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang tao ay hindi nawawalan ng gagawin bawat araw kung ikikilos lang ang katawan at may magagawa pa siya bilang isang katauhan. Kaya lamang nawawalan ng ginagawa ang tao, ayaw niyang gumawa, dili kaya'y hindi niya kayang gumawa. Subalit sa bawat araw, hindi nawawalan ng gagawin ng tao na may paggalaw pa at malakas ang katawan. Titigan mo lamang ang palibot mo. Sa bawat araw na nagwawalis ka, may sukal na babagsak pagkalisan mo lang sa harapan na yan. Ano pa kaya sa tahanan na iba't iba ang mga gagawin? Habang nabubuhay, hindi mawawalan ng gagawin ng tao. Kung ikaw na tao, hindi nawawala ng ginagawa at gagawin. Ang Ama pa kayang gumawa at lumikha ng lahat ng bagay sa lupa na hindi niya magawa ang nais niyang gawin. Yamang siya'y tunay na Amang makapangyarihan, na hindi kailanman matututulan ng sinuman kanyang kagustuhan kung tatalima lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, ito ang nais mabatid ng bawat anak niya na sa kanya ay tumatawag. Humango tayo mula kay Mateo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, madami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko naman sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad
ng mga eskriba. Maliwanag ang huling talata na binasa sa inyong harapan. Sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Katotohanang katotohanan, taglay sa sanlibutan ng anak na binaba sa tao ay binahaging lubusan. Kapangyarihang taglay na di masusukat ni numan, di maaarok, di matatarok, di masisilayan ng sinumang mga mata na taglay ng katauhan. Subalit ilan nga bang nakinabang, ilan ang nakatanggap, ilan ang nakadama. Yaong tuwirang nagnanasa ng salitay pakinggan niya at titimo sa puso niya na nalaysay sa buong katauhan niya'y nakadama siya. Mapapalad ang mga taong nagsasabuhay ng mga salita, sapagkat patitibayin sila ng Ama, patatatagin sila, gagawin silang marapat sa pananaw niya. Kaya ikaw, anak ka ba niya? Mga pinagdaraanan mo ay di batid mo kung paano mo dinaranas ito? Walang may gusto kahit na sinong kapwa mo, lalo't higit ang pamilyang nagmamahal sa iyo. Patibayin mo at patatagin ang pananalig mo na anak ng Ama, at tuwirang mahahambing ka sa nagtayo ng tahanan na matibay ang pundasyon, na dumatalma ng hanging malakas at bagyo, di natigatig, di natibag. Kaya mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, lalalim ka kung makikinig ka. At sa pakikinig mo'y tatanggap ka. Sa pagtanggap mo'y magsasabuhay ka. Sa pagsasabuhay mo, doon mo makikilala ang Ama mo kung paanong kikilos sa buhay mo, yamang siya'y tinanggap mo at sinabuhay mo. Ang layon at nasa niyang ikaw ay matuto. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang taong matalino, pinaghahandaan niya, di lamang ang panglupang pangangailangan niya, kundi ang pangangailangan ng kanyang kaluluwa at ang kaligtasang kakantin. Pagdatal ng takdang, siya'y bawian na ng buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Habang mabubuhay pa ang tao, may kaparaanang gagawin ng Ama. Habang ibibigay pa niya ang hininga, may paraan na dulot siya. Kaya sa lahat, kayo'y magtiwala, manalig na ganap. Huwag ang takot ang maghari, kundi ang tapang na pakikibakat lumaban sa buhay. Kayo'y sisidla ng Ama na di ninyo matingkalang pag-iisip at di malirip ng sinuman. Alalaong baga, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Kung pag-aaralan nyo lamang po ang katotohanan at sa inyong pag-aaral ay ang Diyos ang mag-ahari sa inyo, ang Espiritu niya ang magtuturo ng paraan kung paano nyo matututunan ang kanyang mga banal na salita. Wala pong makapagtuturo na tao sa lupa sa banal at kabanalan. Sapagkat ang kabanalan po ay isang pinagmulan, ang tunay na banal. Kaya't walang makapag-uulat ng katotohanan, makapagpapahayag ng katotohanan maliban ang Espiritong mula sa Kanya. Kaya't kapag nakakadama ka ng katotohanan ang sinasabi ng kapwa mo, magalak ka. Sapagkat ang Espiritu ang inuugnay niya sa iyo, Espiritu ng katotohanan. Huwag po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, matigib kayo ng galak. Sapagkat
maliwanag na binabahagi sa inyo, ang immune system bodies ay siyang nagpapasigla ng kalusugan ng katawan, nagpapalakas ng katawan. At ang antibodies na yan at immune system bodies, kapag magkasama yan, siyang pumapatay ng mga toxic waste ng tao. Yung mga virus, yung mga toxic na tinatawag, mga infection sa katawan ng tao. Kaya kapag malakas ang pangangatawan mo, yung immune system bodies mo, hindi ka mapaghaharian o mapangunahan ng nervous breakdown. Sapagkat ang nervous breakdown ay nagsisimula rin sa utak, patungo, pababa, sa partisyon ng katawang lupa. Kaya kung ikaw ay laging mapag-isip, magagalitin, di makatulog, di makakain, namamatay ang immune system bodies mo. Then, pagkatapos, hihina na ang pag-supply ng utak mo patungo sa mga bahagi ng katawan mo, ng blood vessels mo. Mahirapan na yung blood vessels mo. Kaya, kung ikaw ay totoong anak ng Ama, hihingin mo sa Kanya ang karapatan mong makakilala at makadama sa Kanyang kalooban, sa Kanyang kagustuhan. Kaya sa inyong lahat, patnubayan kayong lahat. Buhay ba ang Diyos? Araw-araw, may balangkasang Ama. May layunin siya. Subalit pakatandaan ninyo, wala siyang babalangkasing makapagpapahamak sa tao. Wala siyang adhikain na makapagpapalubok sa katawan ng tao. Kaya nga't ibinigay niyang mga immune system bodies, antibodies, upang sa gayon, ito ang lumaban sa sakit na dumapo sa iyo. Kaya kung lagi kang masaya, ang sasaya din ng kanilang mga molecules na tinatawag. Kaya mga mahal, labanan nyo ang isip nyo. Kapag dumaratalang takot, pag-aalala, may laban. Kumbaga, sa isang halaman, kapag nakikita mong nangunguluntoy, ano ang dapat gawin? Diligan. Ikaw, manalangin ka kapag dumaratalang kahinaan mo, ang pagkatakot mo, pag-aalala mo. At madidiligan ka ng Espiritu Santo upang sa gayon, ang nadidimlan mong isipan ay magliwanag. Ang nanghihina mong kalooban ay lumakas. Ang nanlalambot mong katawan ay mapasigla. At ang pagkatakot mo para bukas, sidla ng tapang na makibaka ka at abutan mo ang kinabukasan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, sa Ama ang buhay, sa Ama ang paraan. Kung papaano ka, magiging galak ang matatanggap. Kaya nga, habang may buhay, kilalanin niyo ang Ama, tanggapin niyo siya, maghari siya sa buong buhay niyo. Huwag kaligtaang may Diyos Ama kayo. Sa pangalang Jesus, ang liwanag ng Espiritu sa inyo ay maghahari. Mga anak na minamahal at tunay na mahal, sapagkat kayo'y anak ng Ama. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay nga po ba ang Diyos? Sino po ang matatawag na mapalad? Yung mga taong nakikinig ng banal na salita at nagsasabuhay. Sino ang tatanggapin sa kaharian? Yung mga anak ng Ama, nakinig ng kanyang salita at nagsabuhay. Kaya kung alam mo man lahat ang salita, subalit di mo nagagawa, baliwala. Kaya kung gumawa ka man ng gumawa ng salita, na kulang sa gawa,
walang kabuluhan sa Amang dakila. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sa bawat araw, ipagkakaloob ng Ama ang hinihiling ng bawat anak niya. Subalit, hindi lahat ura-urada, pagdaka, lahat kung 10 hiniling mo'y ibibigay lahat ito. Sapagkat nang likhain man ang sandaigdigan, hindi pinagsabay-sabay ang nilikha niya. Samantalang sa isang araw kung gugustuhin niya, lahat ng binuhay niya sa lupa, magagawa niyang sa isang iglap. Subalit bakit binigyan niya ng araw? Tanda ng ang buhay ng tao, may bawat araw pa. Buhay ba ang Diyos? Tanda ng sa bawat kinabukasan, may nakalaan ang Ama. Tanda ng sa bawat sandali, may bibigay siya. Kaya mga mahal, kilala niyo ba ang Ama niyo? Hanapin niyo pa siya at masusumpungan niyo sa kabutihan ng kalooban niya at sa wagas niyang pagmamahal na kung nanamnamin at daramhin ninyo sa kalooban damdaming pusong taglay niyo siya ipanahan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang bahay kapag hahapay-hapay, magagawa mong tukuran, magagawa mong lagyan ng panibagong haligi. Subalit ang haligi ng buhay mo ay hindi mo pwedeng palitan. Iisa lamang ang tunay na haligi ng buhay mo, ang Diyos na totoo. Sapagkat siyang tunay na sandigan mo sa buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sa bawat palibot ng iyong tahanan, makapaglilinis ka. Makagagawa ka kung ano ang gusto mo para maganda sa pananaw mo. Subalit sa buo mong kaisipan at kalooban, walang makapaglilinis sa iyo bilang nilalang, kundi ang isang espiritong banal upang ikay ganap na palakasin sa kanyang pananaw. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ikaw ay isang lingkod at sinabi mong mangangaral, paging dapatin mo ang inaaral mo'y isabuhay. Kapag sinabi mong mahal ko kayo, totoo yaon. Kapag sinabi mong hindi totoo, dinadaya mo ang sarili. Kaya, ang sinumang tumutupad na may galak, hindi nanghihinawa, hindi nagsasawa. At ang sinumang may galak na may pag-ibig, hindi nababagot, hindi nalulungkot, kundi patuloy na nakapagsusumakit, nakapagsusumikap, na tumupad at makatupad, sapagkat hindi ganang siyaon, kundi ganang kaloob ng tinanggap niyang Espiritong Banal. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mga mahal, ito ang malaking pagkakaiba ng taong maraming salita. Subalit sa damdamin at diwa, hindi buo ang Espiritong Banal. May kahating Espirito. Papaano mo masasabi na may kahating Espirito? Ang taong di makatotohanan, 2 espirito ang sumasa kanya. Kaya, alisin ang isa at nang mabuhay ang nag-iisang totoo. Buhay bang Ama, mga minamahal? Katotohanan ng sakit tinuturan. Ang Ama'y totoo, hindi mapanlinlang tulad ng isa. Kaya kung kayo ay totoo, ang Ama ang sumasa inyo. Pagharian kayo, mga mahal ko, patnubayan kayong walang hanggan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ang inisip mo ang sasabihin ng kapwa mo, masisira ang diskarte mo bilang tao. Subalit kapag ang inisip mo ay ang sasabihin ng Ama sa'yo, ang mahinang kalooban mo'y palalakasin ito. Kapag ang inisip mo ang ipaparatang sa iyo ng kapwa mo, maaring magdamdam, maaring masaktan ka. Subalit kapag ang inisip mo ang gagawin ng Ama sa iyo sa mabuting ginagawa mo, lalakas ka pang totoo. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal,
Ang bawat araw ay gawin nyo kapaki-pakinabang, sapagkat ang Diyos ay puspos ng kapakinabangan. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. May bukas pa sa iyong buhay. Huwag damdamin ang kalungkutan. Ganap na ilaga sa Ama ang lahat, upang siya ang tuwirang mangibabaw sa lahat ng sandali. Gagawin niya ang marapat, tama at tumpak sa buhay mo bilang kanyang anak. Kaya magtiwala, maniwala kang ganap sa kanyang pagkabuhay na iniyalay bilang ganap na espiritu na hinandog niya sa mga tao. Bawat kikilala, tatanglawan niyang tuwiran. Kaya halina kayo, mga mahal, magtanto at magbulay kayong lubos. Pag nilayan, tinuran ko na di ganang tao, pinagmulan, pagsambit man ito, ay tao ang nakikita nyo. Kaya sandali ninyong iwaksi ang sarili, baka namnamin nyo ang alay ko sa inyo. O tao na mahal ko, magnilay kayo at magbulay, pakatantuin nyo mga aral kung ito. Bawat sandali inaangkop ko sa inyo ang lakas ko. Espiritu na inalay sa mundo. Taong aking mga mahal, kayo ay magnilay. Ano baga ang nasa ko? Bakit ako'y naririto? Kung ganang pagkatao, hindi sa inyo gagawin ito. Bilang espiritu, bilang ako'y sa inyo, alay ng Amang totoo. Kaya't pasubali ko sa bawat salita ko, katagang niluluwal ko, dinaratal sa dambanang ito. Pakaisipin nyo kung ganang tao ang magmamulan nito. Paano nga bibigkasin sa inyo sa iba't ibang himig, tonong handog ka pag nilayan ninyo
ang bawat araw nyo. Gawin nyong masigabo, tanggapin Ama nyo. Pahigitan sa buhay nyo, kilalaning ganap nyo, at patutunayan niya, mahal na mahal niya kayo. Katotohanan lang sa akin tinuturan, mga minamahal. Pawang katotohanan ang sa akin ay alay, inyong pagbulayan ang ginagampanan nitong sa akin binigay, na sa inyo'y katauhan. Kung ganang siya lang ba, hahaplusin kayo sa katawan. Kailanman ay hindi, kailanman ay hindi, kailanman ay hindi, mga mahal. Bakit nga ba ito ang aking binigkas? Yan ang pawang totoo, mga minamahal ko. Kaya't tigibin nyo ng galak ang puso nyo upang maibsan ang lumbay na taglay. Katotohanan lang sa akin ay tinuturan, kanya-kanya kayong naging kapalaran. At kung ang kapalaran nyo ay maging ganito, huwag matikid ng lumbay, ni walang katakutan, pagkat ang Ama ay ganap na batid ang sa inyo'y marapat. Bilang kanyang mga anak, kaya't pasubali, kayo'y magsilaban, kayo'y maging matibay, bilang anak na mahal, upang patunayan niya kayo'y tuwiran. Nililingap niya katotohanan ang sakin tinuran. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Mayos ka nga, anak. Sige po. Alam niyo po, ang doktor kanya-kanyang specialist. Subalit, bilang isang Apo Kunching, sa 11 taon, maglalabing-2 taon na po, iba't ibang uri na ng karamdaman ang sa akin ay nakaharap na taglay ng tao. May lupus,
iba't ibang uri ng sakit sa balat, may singaw, may herpes, may etc. Iba't ibang uri ng sakit sa utak, iba't ibang uri ng sakit sa baga, iba't ibang uri ng sakit sa atay, fatty liver, cancer, etc. Subalit, salamat sa Ama. Buhay po siya. Kung ganang ikaw lamang, anong karapatan mong harapin yan? At anong lakas at tapang mong pakiharapan yan? Dapat po magnilay kayo. Ang isang duwag pinatapang, ang isang lampa pinatibay. Sa dating buhay ko po, makakita lang akong umiiyak, nakikiiyak na ako. Nakakita lang ako na sumisigaw, nanginginig na ako. Makakita lang ako nagsusuka, nandidiri na ako. Makakita lang ako ng kaawa-awa, di na ako makatulog. Sapagkat baka iniisip ko, sakit. At salamat sa Panginoon. Pinapatag niya ang damdamin. Pagdating ng kailangan magpahinga ka, sabi ko, Panginoon, ipakalimot mo sa akin ang mga anak mong may sakit para ako'y makatulog ng mahimbing. Alam niyo po, wala nang pumapasok sa aking isip na si Juan, si Pedro, si Kenya. Kayo lang, isang tambak na kayo Isipin ko pa yung mga hindi pumupunta rito. Aba, maalala ko man po sila, kumislot sa puso ko, pananabik na mahal ko, dahil naging kapatid mo, tapos na, wala na. Pagkatapos kong humiling, sabi ko, Ama, ikaw nakakalam ng lahat. Ikaw nakababasa, nakatatarok ng damdamin, at kilala mo ang bawat isang anak mo. Alam mo kung sino ang totoo. Ano po? Tapos, wala na. Salamat sa Ama. Salamat sa Ama. Alam niyo po, kapag humihina na yung immune system bodies niyo, nakapagpapahirap ding pagtulog. Kaya, yung mga doktor nung bibigyan ka ng vitamins, vitamins sa root, vitamins sa E, vitamins sa ganyan, vitamin 12, vitamin D, daming vitamin. Ako po, pag may nagpapapackage, pinadadalan ako ng mga vitamins, bote-bote, kalalaki. Pinamimigay ko. Vitamin ko ang Diyos. Kasi po sabi ko, Panginoon, kung inumin ko man ito, kung hindi mo naman kaloobang lumakas ako, hindi ako lalakas, nababalaukan pa ako. Kalalaki. Ano po? Kaya, pakikinabangan naman nung gusto. Ano po? Yung may gusto, binibigyan ko kung ano gusto nila. Subalit, tinatanong ko muna, may diabetes ka ba? Pag nasa pagkatawa ko, subalit kapag hindi kita bibigyan, may diabetes ka, bawal sa ito. Sapagkat ang may diabetes, hindi po lahat ng vitamins ay maaari niyang inumin. Buhay po ba ang Diyos? Magtanong po kayo sa family doctor nyo. Yung family doctor, sige, gamutin ka niya ng gamutin. Check up ngayon ni mother. Hello, doc. Anong oras na po ba? Anong oras po ba pupunta? Ganyan. At the end, na hindi na kayang pagalingin, ginawa ko na lahat. Pasensya na. Kaya ibig sabihin, mayroong hangganan ang lahat. Walang panghabang panahon na kagalingan at buhay. Kaya kapag binigay ng Ama yun, wala ka nang magagawa. Kaya habang binibigay po sa inyo, laban kayo at kayo'y magtiwala, manalig na ganap at patuloy nyo siyang pasalamatan. Alam nyo po, kahit hindi kayo manalangin, pasalamatan nyo lang ang Panginoon, may bibigay na siya sa inyo. Sapagkat, masigit sa panalangin ang pasasalamat. Kaysa dun sa marami kang hiniling, maliwanag po ito na sinabi nga,
Sige po, lumuhod kayo. Huwag po kayong hihiling, sabi ni Father. Makinig lang kayo. Totoo po yun. Makinig ka lang sa tinig ng Diyos mo, na kahit di mo siya nakikita, maririnig mo siya na mangungusap ang Espiritu niya sa iyo. Paano? Kapag mabuti ang pumapasok kapag masama, pinangungusapan ka ni? Kaya, tatanggapin mo ba yon? Pag sinabi, huwag ka matulog. Sino yon? Pag sinabi, matakot ka, sino yon? Pag sinabi, anak, matulog ka na, magpahinga ka, sino yon? Yan ang Diyos. Nangungusap siya sa mabuti na salita. Pangungusap na tama tumpak, marapat sa bawat anak niyang mahal. Ang isa ay panlilin lang na matakot ka. May kikibot. Katulad niya, Kaya nagkaganyan yan dahil dun sa kanyang sakit. So, may lagnat po siya. Ibig sabihin, may infection yan. Hindi lahat ng na-stroke ay sabihin ay ganito. Alam niyo po, marami ang pinagmumula ng stroke. Sa puso, sa high blood, sa diabetes, sa cholesterol. Maraming pinagmumulan ang diabetes. Sa pag-iisip, sa galit, sa katakawan, nang walang. Hindi masama ang kumain. Kaya lang, nag-let's plan ka na ng umaga. Nagmakabebe. Makabebe. Halaya pala yun. Naghalaya ka pa na bandang alas 10. Nagmerienda ka pa ng bandang alas 12. Kakain ka na. At pagkatapos ay may halo-halo pa sa bandang hapon. Mainit. May diabetes ka na nga niyan eh. Ayaw mo namang uminom. Sapagkat nasusuka na ako sa busog, paiinumin mo pa ako. Common sense. Kung matalino ka, inuna mo'y tubig bago ipagkain. Buhay ba ang Diyos? Bakit? Sapagkat maaring may liquid na magdurog ng solid na sumobra, kinain mo. Buhay ba ang Diyos? Ha? Kaya, bakit kaya ganyan? Yung esophagus mo, hirap na. Hirap na. Patungo sa lahat ng organ mo. Kaya yung utak mo na nagpapadaloy ng tubig sa ugat. Yung utak mo na may tubig na dumadaloy sa buong katawan mo para scatter niya, ibahagi niya sa buong bahagi ng ugat mo. Yung mga blood vessels niya. Paano kung marurupok na yan? Paano kung barado? Kung nagbabara? Listen to me. Don't shout. Okay, fine. Listen. Proceed. How are you, my daughter? I'm your daughter, sabi mo. I'm not my daughter. Yes, I'm my daughter. You're my daughter. You're my daughter. Yeah. That's better. Okay? You're fine. Sige. Tuloy ang laban. May bisita tayong foreigner. Foreigner. Where have you been? Yeah? Okay! So, kaya pala. Okay, tuloy. Baka mabusan ako, Los Angeles ka pala. Kala ko Pinak. Okay.
Saan na tayo ngayon? Lumipad na. Where? Pardon? Pardon, please. Okay, listen. Okay, starting. Start. Starting tomorrow. Speaking English, huh? Okay. Welcome, my daughter. Okay, you're welcome. Oh, nasa na tayo? Parang nakatulog ako sandali, ah. Ha? Ah, yeah. To the Church of Divine Mercy. You know? Okay, sana tayo. Ang minamahal, ganyan ang buhay. Kung minsan ay may dumarating na sagabal, subalit, hindi pwede palang sabihin sagabal. Nakabubuti pala kung minsan. Kaya kung minsan, yung tao nagagalit, may sagabal ka. Pero pag nilayan mo, kaya may sinagabal ang Diyos dahil mayroon siyang plano. Buhay ba ang Diyos? Tulad ngayon, may plano pala siya. Come over here, my daughter. What's your name? What? Isaac. Isang. Oh, beautiful name. Okay, come here. Oh, don't like. Sige, okay lang. Ah, you have no church. Church. Okay, church. Kaya hindi kailangan mo. Oh, I love you. You know I love you. I love you. Oh, I love you. You love me, and I love you. Okay, you love yourself. I love you, and I love you. I love you. I love you. Bigay ko na lang sa kanya. Alam niyo po, mga bagay na katawa-tawa sa tao, kalugod-lugod sa Diyos. Mga salitang walang kwenta sa tao, sa Diyos ay makabuluhan. Sa tao ay mahirap, sa Diyos ay magaan. Sa Diyos ay mapakabuti, sa tao'y masama. At yan ang tao. Ang tao ay tao, at ang Diyos ay hindi tao. Kaya ang gawa ng tao ay di gawa ng Diyos. At ang gawa ng Diyos ay di magagawa ng tao. Subalit, kung tutularan ang ugali at gawa ng Ama na pawang kabutihan, maaring tularan ang paglikha lamang ang hindi maaring gawin. Kaya, okay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat lose your mind, linuran niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo nagmamahal, naghihintay ako sa inyo ng tuwiran. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Wag po, pabayaan nyo lang siya. Pabayaan nyo lang siya. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw
ako sa inyo may nakalaan, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkinang tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? We have a visitor, came from London, you know what? Hey, Apo Kunting, ba't naman kung ganyan ka magsabog? Doble-doble naman yung iba. Ba, talagang ganyan. Nako. Nanong buri? Ha? Buri mo, ne? Ha? Huwag na po ninyo. No? Gusto mo, anak? Ayaw mo? Busog ka? Oh, don't do that bad attitude. You know? Okay. Ay, ayaw mo? Kunin mo tatay at nanay. Oy, kamakanyan. Pasitay na. Ne, balo mo. Pasing matarik at tao. Patse mata siyang tao, may bagsak niya bala, bakakli balak. May pakli yung Tagalog ko kapampangan, ano pang buri mo? Na, arigato. Buri mo ita. Ne, karamana ya, karamana, roka. Karamana ya. Okay. Dada. Achaya. Ho, nano pang buri mo? Oh, lana. Hali ka man, nyambut ka ako. Oh, mga minamahal, samantalang kayo'y buhay. Tingnan nyo. Di po ba? Grasya'y buhay na buhay. Oh. Ho! No ka rin niya muntayta. Lakwana kay na. Puntan me. No ka rin niya munta. No ka rin. Oh, ka rin niya meni batin bisita ko niya. Kayong malungkot. Ano po siya? No? Kaya siya pinatatao para sa ganun.
sabi niya parang may ganun. Galing Londo. Nako, mga taga London. Meron kaming bisita rito. Galing sa inyong bansa. Dudugo ang aking utak. Pero salamat na lang. Hindi pa duduguin. Alam niyo po, mga minamahal, napakabuti po ng Panginoon. Yung pong mga pasyenteng ganyan na nakikita nyo, panalangin po ninyo. Panalangin ninyo. Alam niyo po, kung tunay niyong kilala si Kristo at nadarama niyo ang Ama, yung mga pasyenteng kapwa ninyo o yung mga hindi pasyente na nagtutungo lang rito para makinig ng mensahe, dumalo ng gawain, ipanalangin niyo po ang bawat isa. Yun ay malaking tulong na. Ano? Magdalanginan po. O, kumusta? O, sige tayo. Ayan. Practice lang muna. Huwag mong bibiglayin, ha? O, kumusta? Kapatid? O, ikaw. Relax lang. Tatawa ka. Yan ang kailangan para lumusog yung iyong ano? Ay, nako, may bukas pa, laging may bukas at laging alalahanin yung mga iba. Halimbawa po, kayo, no? Kailangan lagi yung wag isa lang ang iisipin nyo. Halimbawa, may 4 kang anak. Wag yung isa lang ang iniisip mo. Nasabi ng iba, ay, mapapatay ako ng batang ito. Eh, ba't ka magpapakamatay doon sa... Alam niyo po, mali salita yun. Mali pong salita yun. Manapa, yung pinoproblema mong anak mo na yon, ipanalangin mo at sabihin mo, ay, Diyos ko, bahala ng Ama sa'yo, bahala ng Panginoon sa'yo. May 3 pa akong anak na kailangan ako. Anak, anong lagyo mo? Mainit. Magdala ka ng aircon. Wala kayong aircon? Kami meron. Ha? Nasira? Ay, salamat po. Namupo na. Ha? Pwede. Halika, anak. Pero manalangin ka, ha? Manalangin. Ay, salamat. So sexy. Ay, salamat. Abak ko. Manalangin po kayo na isa ng araw ito para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Okay. Okay, anak. Ay, anong lagyo mo? Kenny pa. Kenny, burida ka nga kasabi. Kenny ka, Kenny. Kenny, alim mo kuburing kaluguran. Nangihinap po kasi ako dati ng bata pa. Ay, ganon. Nasa iba po ako noon. Ay, ganon. Naku, salamat. Kaya pagbutihin mo, ha? Kasi gusto niya mabait. Ne? Gusto niya mabait kaya. Sobrang bait naman, nakakaano lang po ng mga tao. Ay, hindi, pabayaan mo lang sila. Basta magpakabait ka. Ha? Pakabait ka, anak, ha? Opo. Salamat. Pangalan mo? Isang po. Isang ano? Estacio Garcia po. Ay, kaganda. Estacio Garcia. Araw-araw. Ano pong ano to, lugar? Paligi, Candaba, Pampanga. Kakandaba po. Oo. Taga saan ka ba? Santa Lucia po. Santa Lucia. Santa Ana po. Santa Ana, Pampanga. Malapit lang. No? O tapos, salamat naman nakarating ka dito. Salamat po sa inyo. Ay, purihin ang Ama. Haruma, mabait ka na nga. Mabait ka naman talaga, no? Diba? Depende po sa mga taong kaharap. Ako, gusto mo ako? It depends upon? Yes, Lord. Yeah.
Pero ako, gusto kita. The storyteller is... Ay, Is you. what? Is you about your family? Ah, Then, do you have a daughter? Do you have a daughter? yeah. They have two. Asa po sila? Ah, the one, my daughter. House? Yes. And the one is in Manila. Ano pa? Interviewer ka pala. Interview mo ako. Ano pong edad na kayo? Ako? Secret! Hulaan mo. Ilan taon na ako? Mga 40 po. Wala. Ay! Very good ka niyan! Very good! 40! Oh. Salamat, anak. Ha? Babalik ka? Hindi po pwede. Bakit? Naalis po ako eh. Napapahinga. Ah, Kaya nagpapahinga pala po ka. ako na-inject sa hospital. Ha? Baka po sa Saturday. Ah, Saturday. Very good. Thank kita, ha? Sige. Ay, kaganda naman ang suot mo. Bungo. Alam mo, ganyan ang mangyayari sa tao pag namatay. Magiging buto. Oo. Tapos, matitiray bungo. Maunang madudurog kakuratiti ng Utak. utak. Bakit? Mauna po maano yung face. Oh, yes. Oh. Importante po yung face pag wala yun. Sa mga tao pag namatay yung kapatid ko nun. Marami nagbuto sa akin. Ay, Nagbuto ganon. sa akin. Ano yung po namatay yung pinsan. Dapat binumulto ka. Ewan ko sa'yo, baka papamahanaan na ako. Ay, Pamana. ay, papamanahin ka ng multo. Hindi. Anak. Nakakatakot po yun. Mm-mm. Masaya sa akin mga kalit. Ay, wag. Ayaw po man. Palisin natin. Ano kumaalis? Hindi naman po niya kinukuha. Yung strike. Hindi na kinuha na. Naayaan niya magbulto. Paano? Walang multo. Paano yung mga tao? Walang multo. Meron po. Nasaan? Sabi bahay. Sa bahay nyo? Dali mo ako sa inyo. Hindi ang masyado magandang bahay na. Ay, hindi naman kailangan na maganda. Gusto ko dampa. Ha? O, sige, anak. Ano nga palang buong pangalan mo? Sang Estacio Garcia. Ay, pakipatay nga po. Gusto mo ba yun? Gusto mo yan? Isang, gusto mo yan? Bahay ko eh. Ay, ako, ayoko eh. Baka may lagnat kayo. Ginawa ko eh. May lagnat siguro kayo. Mag-take kayo Tingnan ng mo nga, bike. may lagnat ako. Mag-take po kayo ng bike. Hi, bye, Jessic. Maiwan ka na dito? Hindi po. Ay, bakit? Birthday po ngayon. Ay, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ano wala po akong pangalan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang babait nila, no? Diba? Sasabihin mo masasama ang tao. Thank you. Oh, thank you, Ra. Ah, Kaya, mula sa araw na ito, tanin mo sa isip mo, 26 anos na po. ay, 26 ka na. Ah, matanda yung anak ko sa'yo, babae. Isang taon. Kaya, matured ka na. No? Alam ko Ah, na po yung dapat balik tsaka yung mga bawal na dapat gawin. ay, salamat. Kaya, anong dapat mong gawin ngayon? Pagdasal. Ay, salamat! Kaya, si isang... Ah. Good. Tapos na? Ay, ganda. Ah, igpami. Sige nga, kantahin mo nga. Organ. Paro ka lang
kalago mo pala boses. Buri mo ka ng dakang choir. Na. Pwede rin po. Ay, may dagdagan. O, sige, taglos me na. Ilog mo, keti sulit, ang tibawa, ipanghiwan ilog mo, ingkakalani, king aloan, ibiemo ke kami, king aldong hini, kalago mo pala boses. Karing mikat talake kami, ikat taon intukso, ay pentalas me. Maano po ako, mabago? Eh, mabagal ka pala. Mabagal. Oh, glory be, glory. Oh, glory ay pa. Sige, balon eh. Oh, Gloria. Sige. Na? Mapagod? Hindi. Hindi. Habe! O, yun. No, o, sige, tapos na ang laban. Tayo na. Mga choir, maliliit tayo, mga minamahal. Ganyan po kumilos ang Panginoon. So, na-relieve siya. Na-relax siya. Yan ang panggamot sa. Pati kayo na-relax, di ba? Oh, hindi ba? Ganyan ang Ama. Ang mga anak niya ay nakikita niya. Kaya, kasabay ng pagdatal niya, inaliw din kayo tulad niya. Kaya, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Kaya sa inyong lahat, may bukas pa. O, sige, taglos mo yan, ay, may balo. Pareha. May bukas pa, mga minamahal, kayo'y magsiuwi na. Bukas muli, bumalik kayo. Kung may gusto kayong itanong kay Apo Kunchi, may bukas pa at may buhay pa naman kayo. Kaya bukas na lang nyo gawin ang magtanong, humayo na kayo at lilisa na, mag-aalas 3 na pala. Oh, mga minamahal, mayroon pong kaming dadaluhang misa. Ang choir ang tutugtog at ako naman po hindi pwedeng dumalo dahil ako ang mag-o-offer ng po. Kaya may bukas pa po sa inyong lahat. Nasiyahan po ba kayo sa Panginoon? Nagalak po ba ang puso nyo? Kung nagalak kayo, sigurado mahimbing ang tulog nyo. Sa inyo po lahat, pagpalain kayo.